Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang almost there ka na? Yung nasa bingit ka na ng isang malaking bagay, isang promotion, isang degree, isang break na lang at handa ka na. Pero kahit anong gawin mong paghahanda, parang may bumubulong pa rin sa'yo, may kulang pa. Bakit kaya yun, no? Alam mo, habang binabasa ko yung mga material na pinadala mo, may isang tanong dun na sobrang tumatak. At parang binaliktad niya yung buong pananaw ko. At ito yun. Paano ko mong dailan kung bakit pakiramdam mo ay halos handa ka lang, ay dahil sinusukat ka at sinusukat mong sarili mo gamit ang maling batayang. At yan mismo ang misyon natin sa ating pagsisid ngayon, ang himayin niyang ideya na yan na medyo, kontrakultura. Titingnan natin kung paano raw sinusukat ng Diyos ang kahandaan. At, spoiler alert, hindi ito base sa LinkedIn profile mo o sa dami ng followers mo. Ang framework na ito, ang sabi, ang sukatan ay nasa loob, katapatan, pagpapakumbaba at katatagan. Ang pagiging handa pala, hindi siya finish line, isa siyang postura, isang postura ng puso na nililinang araw-araw. Okay, sige, himayin natin yan. Simulan natin sa problema. Kasi totoo, hinubog talaga tayo ng mundo na sukatin yung kahandaan sa mga bagay na nakikita, di ba? Visibility, credentials, endorsements, yung tinatawag na momentum. Pag mainit ka, pag pinag-uusapan ka, ibig sabihin handa ka na. Pero ang resulta niya na nakikita naman natin, ang daming sobrang galing. Pero kapag binigyan na ng tunay na bigat, ng responsibilidad, bumibigay. Oo. Ang tawag nga dyan sa material, yung core problem daw, ay isang misalignment of formation. Ang ganda ng term, no? Hindi daw tugma. Hindi tugma yung paghubog ng mundo sa kung paano talaga dapat. Mas binibigyan kasi natin ng premyo, ng palakpak, yung kakayahan, yung competence, kaysa sa karakter. Parang sa corporate world, di ba? Yung pinopromote na manager, yung pinakamagaling na salesperson, kahit wala siyang people skills. Kasi ang tanong palagi ay, anong kaya mong gawin para sa amin? Bago natin itanong, sino ka bilang tao kapag may pressure? O kaya kapag walang nakatingin? Eksakto. At yung epekto niyan, hindi biro. Nakikita natin yan sa balita. Mga leader na bumabagsak dahil sa, moral failure. Mga CEO, pastor, politiko, o kaya yung matinding burnout. Hindi dahil sa trabaho, kundi sa bigat ng impluensya. Mga team na nasisira dahil sa untested authority, kapangyarihan na binigay sa taong hindi pa nasubok yung pundasyon. Lahat yan, ayon sa framework, simptomas lang ng maling pagsukat natin sa kahandaan. So, kung mali yung sukatan ng mundo, ano yung tama? Dito na siguro papasok yung alternative framework. Oo, at dito, nagiging challenging pero at the same time, liberating yung usapan. Sabi sa material, may tatlong pangunahing sukatan ng Diyos. At kabaliktaran talaga sila ng sa mundo. Ang focus, hindi anong nagawa mo, kundi sino ka. Ang una, pagsunod, lalo na kapag walang nakatingin, obedience in obscurity. Ang tanong na sumusubok dito, paano ka kumikilos kapag walang pumapalakbak? Yan yung pinakamahirap na test kasi walang proctor, di ba? Ang kultura natin ngayon, fix or it didn't happen. Kung gumawa ka ng mabuti, kailangan i-post. Pero dito, ang tunay na test pala yung mga desisyon mo sa katahimikan, yung ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Tama. Kasi ang premise dyan, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit at hindi nakikita, paano ka pagkakatiwalaan sa malaking entablado? At dyan papasok yung pangalawa. Pagpapakumbaba sa ilalim ng di-perfectong otoridad, humility under authority. Ito, mas malalim to. Ang tanong dito, paano ka tumutugon sa correction? Madaling sabihin yan, pero paano kung yung authority sa taas mo hindi lang imperfect? Paano kung mali talaga yung ginagawa o toxic pa nga? Nasaan yung linya? Does the material address that? Magandang tanong yan. At nililinawin yan. Hindi ito tungkol sa bulag na pagsunod. Ang simusukat dito ay hindi yung pagiging doormat mo, kundi yung postura ng puso mo. Kaya mo bang magpasakop sa isang proseso, sa isang structure, kahit hindi mo gusto yung tao? Kaya mo bang tumanggap ng feedback ng hindi defensive? Ang punto ay, yung pagpapasakop ay isang training ground para sa humility. Hindi siya banta.
tool siya. At yung pangatlo na para sa akin ay pinaka-relevant sa panahon natin ng instant everything, yung pagtitiis sa kabila ng pagkaantala, endurance through delay. Dito ang tanong ay brutal, mananatili ka bang tapat kahit walang nakikitang pag-unlad? Ang hirap niyan. Kasi pag may delay, ang una nating iisipin, may mali ba akong ginagawa o nakalimutan na yata ako? At sinasabi nga nitong framework na ang mga panahon ng paghihintay, hindi sila bug sa system. Feature sila. Bahagi talaga ng curriculum. Hindi sila hadlang na kailangang lampasan. Mga aral sila na kailangang matutunan. Pagsunod sa dilim, pagpapakumbaba sa pressure, pagtitiis sa katahimikan. Yan daw ang tatlong haligi. Okay, so yung tatlong haligi na yan, obedience, humility, endurance, gets ko in theory, pero medyo abstract pa rin, di ba? Mabuti na lang at yung material na pinadala mo may perfect case study. Ang kwento ni David. Alam mo, nung una, ang tingin ko kay David yung hero king lang na tumalo kay Goliath. Pero ang focus ng source, hindi doon, kundi sa mahabang, hindi engrandeng panahon ng paghihintay. At dyan talaga nangyari yung himala ng paghubog sa kanya. Sabi nga sa material, si David ay anointed but not appointed. Pinili na, pero hindi pa iniluklok. May halos 15 taon na agwat. At sa mahabang waiting period na yon, doon siya dumaan sa tatlong training grounds na to. Una, yung mga bukirin, the fields. Dito nasubok yung obedience in obscurity niya. Trabaho niya, mag-alaga ng tupa. Walang glamour, walang social currency. Pero doon niya nilaban yung leon at oso para protektahan yung kawan niya. Walang audience, walang papalakpak. Ito, sabi sa material, ang kanyang Seminaryo of Obscurity. Parang yung first job mo na walang kinalaman sa dream career mo, no? Yung trabahong puro pag-photocopy, pero doon mo pala natutunan ang disiplina. Yun pala yung Seminaryo of Obscurity natin. Yung garage phase ng isang startup o yung 10 taon ng isang pintor na nagpa-practice bago pa may bumili ng obra niya. Ganun na nga. At mula sa bukirin, napunta siya sa mas matinding training ground. Yung mga kuweba, the caves. Ito yung panahon na tinutugis na siya ni Haring Saul. Yung mismong hari, napapaltan niya. Dito nasubok yung humility under authority and endurance through delay. Isipin mo yun, 2 beses siyang nagkaroon ng gintong pagkakataon na patayin si Saul. At hindi niya ginawa. Actually, ang nakakagulat doon, 'di ba? Sa isang kwento, pinutol lang niya yung isang piraso ng damit ni Saul habang tulog. Tapos, pagkatapos nun, nakonsensya pa siya ng sobra-sobra. Yung simpleng pagputol ng damit, para sa kanya, kawalan na ng respeto sa piniharan ng Diyos. Ayon sa material, dahil mas iginalang niya yung proseso ng Diyos kesa sa sarili niyang ambisyon. Kinilala niya na si Saul, kahit may depekto, ay otoridad pa rin. Mas pinili niyang maghintay sa tamang panahon kesa agawin ito. So yung Mga taon niya sa ilang sa pagtakas, hindi pala yon isang detour. hindi siya naligaw ng landas. Sabi nga sa source, it was the means of it. Ito mismo ang paraan ng paghahanda. Yung mukhang pagkaantala sa pananaw natin, intentional formation pala sa ekonomiya ng Diyos. At ito yung nagdadala sa atin sa isang napakahalagang tanong. Bakit bihira ipaliwanag ng Diyos ang kanyang mga timeline? Bakit niya tayo hinahayaang maghintay nang hindi natin alam kung gaano katagal? Dito tayo madalas na-frustrate, di ba? Oo, at para sa'yo na nakikinig, baka iniisip mo, okay, ganda pakinggan pero sa totoong buhay, competence pa rin ang panalo. Let's tackle that. Ang sabi sa source, competence gets you in the door, pero character keeps you in the room. At ang waiting period, yon yung character building workshop ng Diyos. Tama. Sinasabi sa material na ang katahimikan ng Diyos hindi ang kapabayaan. Strategic yan. May 3 dahilan na binigay. Una, yung hindi pagkaalam sa timeline ay nagpapanatili ng ating pagdepende sa Kanya. Makes sense. Kung alam ko yung buong ways route ng buhay ko, magtitiwala na lang ako sa mapa. Hindi na ako titingin sa gumawa ng mapa. Yung kawalan ng kasiguraduhan ang nagtutulak sa ating kumapit sa Kanya araw-araw. Tama. Pangalawa, pinoprotektahan nito yung proseso ng paghubog na malamang iiwasan natin kung alam natin ang dulo.
Kung sinabi sa'yo na kailangan mo ng 10 taong paghihirap, di ka ba maghahanap ng shortcut? Definitely. Parang pag nagda-diet, no? Kung alam mong 6 na buwan pa, baka sa second month kumain ka na ng cake kasi malayo po naman. Yung hindi pag-alam sa dulo, pinipilit kang maging tapat. At ang pangatlo, na baka ito ang pinakamahalaga, binibigyan ito ng puang yung pagtutuwid. Koreksyon. Sa panahon ng paghihintay, dun lumalabas yung mga tunay nating motibo. Lumalabas ang pride. Dapat sa akin na yan. Ang impatience. Ang tagal naman. Ang inggit. Ang entitlement. Ang pagkaantala ay parang pressure cooker ng puso. So yung frustration pala, hindi yun sign ng failure. Isa siyang diagnostic tool. Ipinapakita sa'yo kung ano pa yung mga area na kailangang ayusin. Ang pagkaantala, based sa mga ideyang ito, hindi pagwawalang bahala. Madalas, isa siyang divine investment. Namumuhunan siya sa character mo. At yan ang pinakapangunahing pagbabago sa pananaw. Ang kahandaan, hindi siya isang destinasyon, hindi sertiplikado. Isa siyang postura, isang kondisyon ng puso na nililinang araw-araw. Sa pamamagitan ng maliliit na desisyon mo na sumunod, na magpakumbaba, na magtiis. Sa huli, tungkol ito sa pagiging uri ng tao na mapagkakatiwalaan ng Diyos. Hindi lang dahil sa galing mo, kundi dahil sa puso mo. Kaya para sa iyo na nakikinig at marahil ay nasa gitna ng isang mahabang waiting room, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na hango mismo sa material. Isang tanong na hindi madaling sagutin pero mahalagang pagsipan. Heto, kung ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos bukas ang oportunidad na matagal mo nang ipinagdarasal, anong ebidensya bukod sa talento o potensyal mo ang maipapakita mo ngayon para patunayan na handa ka na? Hindi intensyon, hindi ambisyon. Ebidensya. Anong katibayan sa buhay mo ngayon sa mga maliliit na bagay na nagpapatunay na kaya mong dalhin ang bigat ng pangarap mo?